Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa isang nakakakilabot natin na istorya. Magandang buhay Sir Bordes, pakitago na lang po ako sa pangalang Reynaldo Santo Domingo bilang respeto sa pangalan at pagkatao ko. Dahil babangitin ko dito ang mga detalyadong lugar kung saan nakaranas kami sa aswang. Hindi lamang ako kundi 6 kami na nakaranas nito sa isang lugar sa isla ng Mindoro, at kaming 6 mismo ang magpapatunay na totoo ang aswang hindi isang likhang isip o kwentong bayan lamang. Taong 1978 second year college ako noon, kami ang huling batch na nag-graduate ng ROTC noon sa Occidental Mindoro National College. May kabatch ako sa ROTC na kasama ko sa boarding house. Criminology naman kinukuha niya siya si Benson. Ang mga kasama ko pa sa boarding house noon ay sila Pablo na isang school lang kami pero 4th year college na siya at commerce din ang kinukuha niya. Si Charlie naman computer programming ang kinukuha at may 2 diviners kaming kasama na sina Martin at Lester. Diviners ang tawag kapag di namin ka-school o tinatawag na Divine Word College ng San Jose. Sa makatuwid ay 6 kami ako. Si Benson, si Pablo, si Charlie, si Martin at Lester. Noong gabing iyon sa boarding house ay kwentuhan kami tungkol sa mga nakakatakot tulad ng mga kaluluwang ligaw, aswang at mga maligno. Lahat kami may kanya-kanyang karanasan sa mga kababalaghang bagay, pero karamihan sa kwento ay saling kwento o tinatawag na saling salita lamang. Yung bang kwento ng kaibigan mo sa'yo, tapos kwento mo rin sa iba. Ang may karanasan lang sa aswang ay ako at si Benson. Si Charlie naman ay engkanto, dahil niligawan daw ng engkanto ang nanay niya nung dalaga pa. Dahil taga-Samar ang nanay niya, di makakaila na maraming engkanto doon. Tulad sa kwento ng Biringan City, ang nawawalang syudad. Sila Martin at Lester Moulton man mga karanasan nila. Si Pablo lang ang walang personal na karanasan. Puro karanasan ng mga kaibigan, tatay, lolo, tiyuhin, pinsan niya ang mga kwento niya. Malakas ang ulan ng mga panahon na iyon at brownout ng 2 araw. Sa hindi pa nakakaalam, ang San Jose noon ay laging brownout. Kung kaya't mahaba ang naging kwentuhan namin, inabot kami ng 4:30 ng madaling araw sa kwentuhan ng mga kakatakutan at nasundan pa ng isa pang gabi kinabukasan hanggang sa napag-usapan namin na pumunta sa Bulalakaw. Oriental Mindoro, pwede daw kasi lakarin yun, sabi ni Benson. Sa magsaysay kami dadaan tatagos ng Santa Teresa at Sibalat, tapos dadaanan namin ang lugar na Alibog at tatagos na sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Noong mga panahon na iyon hindi ko pa alam ang salitang mountaineer, pero ngayon ay inihalintulad ko siya sa trail na pinaghalong Mount Halcon ng Mindoro na madudulas ang mga lumot sa mga bato. At katulad din siya ng mount ng Tudnang Panay na may rumaragasang ilog na dadaanan at matatalim na talahib at matutulis na bato. At Mount Canlaon ng Negros na may magugubat ang mga trail na madadaanan at sobrang lamig ng hangin sa gabi. 3 araw namin nilakbay ang lugar na iyon. 2 araw bago ang paglalakbay ay namili na kami sa public market o sa palengke ng San Jose para sa mahabang paglalakbay, mga chicheria, extra na tsinelas na Rambo. Pinatahi na rin namin ang mga maliliit naming backpack at mga sapatos. Bumili kami ng flashlight, kutsilyo, itak, plastic na kapote, lutuan na di alcohol,
para makapagluto ng noodles, sardinas at pangkape. At bumili din kami ng manipis na trapal na straw para sa tulugan dahil di pa namin kaya bumili ng tent noong araw. Araw na ng paglalakbay bago umalis sabi ni Charlie maglagay daw ng slice ng luya sa aming bulsa at tig 3 peso coin sa magkabilang bulsa iwas bati daw sa mga lamang lupa o engkanto pero honestly ang kinakatakutan namin hindi mga lamang lupa kundi mga taong labas o NPA. At dahil kabisado ni Benson ang daan kampante kami. Umalis kami ng alas 4 in punto ng madaling araw ka full battle gear kaming anim super excited at lahat pinaghandaan lahat may tig 1 kilong bigas sa bag at tubig. Basta ang usapan walang iwanan, wag maingay, wag magkalat. Safety first at move as one. Dahil nakapag-aral naman kami ni Benson ng ROTC at graduate ng ENEA, 22 sa ROTC, alam namin ang basic training at forest ethics kahit kunti. Ang distansya ng magsaysay sa San Jose ay 14 na kilometers so ang estimate na lakad namin papunta dun ay 4 tandang bawas 6 oras sa normal na lakad. Alas 10 ng umaga na kami nakarating pagod at gutom na gutom. Pagkatapos kumain ng tanghalian, kunting pahinga habang nag-uusap at nagyoyosi tuloy ang paglalakbay. Maghapon naming nilakbay ang bayan ng Magsaysay hanggang Sibalat kakaibang lugar sobrang layo ang pagitan ng mga bahay at puro palayan na makikita mo mukulimlim ang panahon nun mabagal lang lakad namin kasi ninanamnam namin ang ganda ng palayan green. Na-green ang daming tikling na ibon yung ibong mahahaba ang paa. Sa di inaasahang pagkakataon ay may nakasalubong kaming matandang babae. May 2 tungkod sa kamay kaliwat kanan na manipis na bilog na tuyong kawayan mahaba ang buhok na. Naghahalo ang puti at itim na buhok. Kulubot na ang mukha niya at kulay pula ang laway dahil siguro sanganga o apog na kinakain ng matatanda. Habang lumalapit makikita mo ang sobrang haba at marumi niyang kuko. Maangto ang amoy kumot ng aso na di nalalabhan ng napaka, habang panahon sa makatuwid bagay masangsang ang amoy, sobrang dumi at kapal ng libag sa leg. Kuba siya maglakad may kasama siyang batang babae na sa palagay ko ay nasa 8 tandang bawas 10 taong gulang sobrang dungis at gulo-gulo ang buhok masama ang tingin samin ng bata teacher look makatingin. Pero ang matanda nakangisi na parang baliw at may sinasabi siya pero di namin maintindihan. Ang nakapagtataka may hila-hila silang lata na nakatali sa bewang nila. Bawat isa sa kanila ay may hinihilang 3 lata, isang malaki, isang katamtaman at isang maliit at lumilikha ng ingay sa daan, habang papalapit siya naman ang papalayo namin sa kanila dahil sa masangsang na amoy. Sabi ni Benson kapag lumampas tayo sa kanila walang lilingon. Sinundan ko na rin ang sabi na wag niyong titigan at wag niyong lilingunin maya-maya na wala yung ingay ng lata ibig sabihin huminto sila pero tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalakad habang kinikilabutan sabay sabi ni Lester na tumigil yung matanda sa paglakad nang lumingon ako at tinitigan ako at ng bata na parang galit mga pre, sabi niya sa amin. Nakatikim sa amin ng sabon o maanghang na mga salita si Lester. Sermon ang inabot niya sa amin habang naglalakad dahil sinabi na ngang walang lilingon tapos lumingon pa. Kinagabihan, naglatag kami ng tulugan sa paanan ng bundok bukas tatahakin namin ang pataas at pababang mga daan. River crossing at matalahib na lugar.
Habang naghahanda sa matutulugan namin mamayang gabi at habang ang iba ay nagluluto. Pinag-uusapan namin ang pulubing kakaiba sa daan, aminin namin lahat kami dun natakot. Payapa ang unang gabi namin habang topic namin sa kwentuhan yung nakasalubong namin kanina hanggang maghating gabi yun pa rin ang topic, paano daw kung aswang yun? Paano kung maligno yun? Ganito. Ganyan at kung ano-ano pang mga tanong. Alauna na nang makatulog kami, masarap ang tulog namin. Kinabukasan alas 6 na kami nagising, tas kape at kain ng mga delata at noodles. Pagkatapos namin kumain at magkape, tuloy na naman ang paglalakbay. Mahirap na ang daan, paakyat na. May pababa, may madudulas na batong malumot at hirap sa agos ng ilog at sa mga batuhan. At maya-maya di namin napansin na magtatakip slim na. Noong mga panahon na iyon ay nasa Talahiban na kami, sabi ni Benson. Medyo bilis-bilisan namin kasi delikado raw abutin ng gabi sa Talahiban at dahil ang hirap lumakad sa talahib at kugon, bumagal kami. Inabutan kami ng gabi dahil di pa uso headlight non flashlight, gamit min lahat. Maya-maya sabi ni Benson, "Lade, tigil-tigil." Bale ang pacing pala namin, nauuna si Benson. Next si Charlie, sunod ako. Tapos sina Martin at Lester at ang panghuli ay si Pablo dahil siya ang pinakamatanda. Matangkad at mature. At bigla kaming tumigil sa signal ni Benson, sabay senyas na hugutin namin mga kutsilyo namin. Si Benson at Pablo lang ang may dalang itak samin. Sumenyas siya ng upo at duck walk, so nag-duck walk kami habang sa halos gumapang na kami sa Talahiban. Maya-maya nagsignal ulit siya ng stop at wag maingay sa pamamagitan ng hintuturo sa bibig, sabay off ng mga flashlight. Maya-maya narinig namin yung ingay ng hinihilang lata, mahina pero maririnig mong hinihilang lata talaga. Aaminin ko, tumaas ang balahibo ko nung mga oras na yun, as in feeling ko nanigas talaga sa kilabot ang katawan ko at sabay tanong sa sarili ko na paano nangyari yun at palakas ng palakas ang latang hinihila. Dumapa na kaming anim at di na kami gumagalaw at alam na alam naming anim kung anong klaseng tunog yun. Matagal kami sa ganong posisyon, mga sobra 1 oras at di na nakatiis si Pablo. Tumayo ito ang nagsigaw ng tspu. "Tangina mong aswang ka o maligno ka, lumabas ng magkaalaman tayo." Sabay-sabay naming pinailaw yung flashlight at dahan-dahang tumayo. Di na namin narinig yung ingay ng lata. Binilisan na rin namin ang makaalis sa Talahiban na iyon at makahanap ng patag na lugar para makapagluto, makakain at makapagpahinga. 7:45 na nang makaalis kami sa lugar na yon. Wala kaming imikan, mabilis kaming lumatad ng higaan sa ilalim ng punong talisay na malapit sa ilog. Ang usapan, walang aalis mag-isa. July 3 dapat si Benson at Charlie ang grupo ko, sila Pablo, Martin at Lester naman magkagrupo. Maaga kaming humiga ng dikit-dikit na paikot ang ulo at nakatali ang sintas ng sapatos namin sa katabi namin habang nakahanda ang flashlight at kutsilyo. Nagkwekwentuhan kami habang nakatitig sa bilog at maliwanag na buwan, habang nakakubli ang kalahati ng buwan sa dahon ng talisay at sumasayaw ang dahon sa ihip ng hangin, at nakatulugan na namin ang pagkwekwentuhan habang nakasilong sa puno ng talisay na naliliwanagan ng maliwanag na buwan ang mga katawan namin. Kinabukasan maaga kaming nagising, mga 5 tas nakahiga pa rin habang nagkwekwentuhan paulit-ulit mula sa nangyari kagabi. Mga 5:30 na at gulat na napasigaw si Benson ng "Oy puota pre," yung dalawa. Tinignan namin lahat ang direksyon ng mata ni Benson, kita namin yung mag-ina.
Yung isang bata at matanda na nakatitig sa amin sa pampang ng kabilang ilog malayo, pero maaninag mo na silang dalawa, at makikilala mo talaga. Yung dating parang kuba na babae na nakatungkod ngayon nakatayo na ito ng tuwid na tuwid pero may tungkod pa rin at maya-maya umalis na rin sila, hila-hila pa rin ang lata na lumilikha ng ingay. Sobrang kilabot ako nung mga panahon na yon habang nakahiga. Sigurado ako na di lang ako ang kinikilabutan, kundi lahat kami sabay, sabi ni Pablo. Bilisan niyo mag-impake na tayo. Sabay-sabay naming inalis ang mga sintas ng sapatos namin nang nakatali sa katabi ng isa't isa. At nagtatanong ang bawat isa sa amin na, bakit ang bilis ng dalawang iyon sa hirap ng dinaanan natin at imposibleng ganun sila kabilis maglakad at iba direksyon nila sa atin, sabi ni Charlie. Baka maligno yun, sabi ni Lester. Aswang iyon, sagot ni Martin. Aswang nga iyon pre, sabi ni Pablo at sabi ni Benson. May sa demonyo yun, tara bilisan nyo na at sinusundan tayo ng demonyo. Sa trail na kami kumakain, walang tigil na lakad namin, kung magpahinga man saglit lang talaga, tapos lakad na ulit. Mahirap pa rin ang daan pero pababa na, at kung saan kami abutin ng alas 6 ng hapon dun kami magpapahinga, babawi kami ng tulog dahil sa pagod sa kakaisip sa mga pangyayari at sa kakalakad maghapon, sabi ni Benson. Bukas makakarating na kami ng Bulalakaw, Oriental Mindoro ng hapon, kaya maaga kami naglatag at natulog. After ng hapunan pahinga na agad. Payapa ang buong gabi, ganun pa rin posisyon min, paikot ang mga ulo na dikit-dikit. Kinabukasan 5 ang gising nakmi habang nagkakape at nagyoyosi, nag-impake para makaalis agad. Bali ang nilakbay namin ay mula sa Magsaysay, Santa Teresa, Sibalat, Laste at Alibog, sunod doon Bulalakaw na. So ngayon nasa Laste kami, bukas lalakbay namin ang Alibog, tas sunod dun Bulalakaw na maghapon kaming patuloy sa paglalakbay na may halong takot, kilabot, kaba at hilakbot dahil sa mga nangyaring naganap sa aming anim. Sa kasamaang palad inabot pa kami ng ulan sa Alibog, bumagal kami sa paglalakbay at puro fog at mist ang trail namin. Kung tawagin sa ngaon ay zero visibility, kaya hirap sa paglakbay, labasan na rin ng mga plastic kapote at tuloy sa paglalakad, sabi ni Benson. Sikapin daw namin makarating sa mga sityo o bayanan para safe pag inabot ng gabi, kasi kahit papano may mga tao sa bayan-bayan. At nakarating na kami sa isang sityo bago pa mag-alas 6 ng hapon. Malalayo nga ang mga bahay-bahay dun at dun na rin namin nakilala si Tatay Delfino. Kwenento na rin namin sa kanya at sa asawa niya ang lahat ng pangyayari at ayon niya sa kanila, binagat nga daw kami ng aswang. O inaabangan kami ng aswang at nasundan niya daw kami, sabi ni Tatay Delfino. Nasa paligid lang daw ang aswang, kaya bago daw kami matulog maglagay daw kami ng langis na pangontra sa aswang. Pagkatapos namin maghaponan, tumambay kami sa labasan nila Tatay Delfino habang nagyoyosi. Mga 8 oras 30 minuto yun ng gabi, may napansin kaming malaking aso nakatayo ang buntot na pabalik-balik sa labasan ng kubo. Nagbubulungan kami na yun ang mag-inang aswang at may malaking ibon na pumagaspa sa taas ng bubungan nila Tay Delfino. Agad kaming pinapasok ni Tay Delfino at dahil maliit lang ang kubo nila, siksikan kami sa loob at kanya-kanyang silip sa lumang. Sa wali nagtatanungan kung nasaan na ang malaking asong nakita namin kanina sa labas ng kubo. 12 tahimik ang paligid, pero kung saan patulog na kami. Mga 1:00 na ng madaling araw, saka nagsabi si Tay Delfino na may aswang sa labas kasi.
Bumubula yung bote ng langis o langham. Ako mismo ay naniniwala na may aswang kapag bumula ang langis, dahil may langis din ako pangontra sa aswang. Naghasa na ng itak si Tay Delfino, pinagkukuha na rin namin ang mga kutsilyo namin sa bag. 2:00 ng madaling araw, panay alolong ng aso ang maririnig mo, nagmumula sa malayo ang tunog pero sunod-sunod na nakakakilabot ang tunog, sabi ni Tay Delfino. Mayon lang daw nangyari ang ganito sa lugar nila na andito kami. 3:00 ng madaling araw, rinig namin mga yabag sa palibot ng kubo ni Tay Delfino, at nakadapa kaming nakasilip sa sawali at nipangpader ng kubo ni Tay Delfino. Sabi ni Pablo, tingnan niyo ang silong, baka dyan tumago yung aso, dahil may silong yung ilalim ng kubo. Si Lester unang nakakita sa aso sa ilalim ng punong aratils, tas palitan kami ng pwesto, para makita ng lahat, pati si Tay Delfino nakisilip na rin. Kung i-describe ko, malaki ang aso sa karaniwang aso at hinihingal na sobrang haba ng dila, at ang nakapagtataka, nakatayo ang buntot. Kung ako ang tatanungin, aswang yon, dahil bakit hindi siya nag-aalolong tulad ng ibang aso sa karatig barangay? At bakit panay ang alolong ng normal na aso mula sa malalayong lugar? Bakit panay ang huni ng tiktik na para bang binubulong lang sa tenga namin? Bakit bumubula ang langis ni Tay Delfino at langis ko mismo ng mga oras na nayon? Matagal namin pinagmasdan ang malaking aso na para bang may hinihintay. Halos kaming 6 doon na nag-focus sa aso, pati si Tay Delfino at asawa niya ay nakatitig na rin doon mula sa butas na pinagsisilipan nila. Bukod pa sa aso, panay din ang huni ng tiktik. Hindi kami nakatulog ng gabing yun, binabantayan namin ang aso. Nung mag-aalas 5 na umalis na yung malaking itim na aso, at nakahinga kami ng maluwag na idlip na rin kami sa kubo. 10:00 na kami nagising ng umaga, malinaw na isang aswang ang skita namin kagabi. 11:00 ng umaga nagpaalan na kami kay Tay Delfino at asawa niya. Pakatapos naming magkape, nagpasalamat din kami sa pabaon niyang langis. Nung nasa daan na kami, tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad, mga 5 kilometro mula sa kubo nila Tay Delfino. Nakita namin yung lata na may tali sa daan, pero isang tali lang na may 3 lata, hindi 6 na lata tulad ng nakasalubong namin sa sibalat. Ibig sabihin isa sa kanila ang sumunod sa amin. Nagkatinginan kaming 6, walang imikan, dahil alam na rin namin kung kanino ang lata na yon. Tuloy ang paglalakbay namin na may kaba, takot, at palaisipan sa mga isip namin. Nakarating kami kanila Benso ng payapa, kwenento namin sa kanila ang mga nangyari. Wag na raw naming ulitin ang rota na yon at kinumpirma ng albularyo doon na gabunan. Yung aswang na nasalubong namin, gabunan ang tawag sa isang mataas na uri ng aswang. Isa itong lahi o bloodline, at hindi daw iyon tumatanda, at matagal pa daw iyon mamamatay, at yan daw ang nilalang na kwento ng mga mangyan na naka-experience. Dumaan doon papuntang San Jose at pabalik ng Bulalakaw. Pagkalipas ng 2 araw, umuwi na rin kaming 6. Sumakay kami ng jeep, yung tipong malalaki ang gulong na halatang sinauna ang modelo nito, at dala ang alaala ng aswang sa jeep. Hindi namin makalimutan ang karanaang iyon. Ganun at ganun pa rin ang paksa namin sa loob ng malaking jeep. Habang ninanamnam namin ang malakas na hangin sa daan, ay siya naman ang paulit-ulit naming pinag-uusapan ang tungkol sa aswang sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. At ganun na lamang ang tinginan at usap-usapan ng mga tao doon sa jeep, dahil ang lakas ng boses namin tungkol sa usaping aswang.
Hanggang may isang matandang babae ang nagpayo sa amin na wag namin babangitin ang aswang sa isang publikong lugar. Dahil ang iba sa kanila ay nasa paligid lamang, lalo na sa medyo liblib na lugar na katulad ng bayan nila Benson. Hanggang sa napatingin ako sa bintana at pinagmamasdan ang ganda ng lugar ng Bulalakaw, at may naaninag ako sa di kalayuan na isang matandang babae at isang batang babae ang humihila na naman ng lata, at ito ang mag-inang nakasalubong namin noong paakyat pa lamang kami, at ngayong pauwi na kami sakay ng jeep ay nakasalubong na naman namin at dahan-dahang tumayo. Balahibo ko sa nakita dahil nagkatitigan pakaling matandang babaeng yun kasama ang batang babae, pero sinawalang bahala ko na lamang iyon biglang iwas ng tingin at hindi na ako tumingin pa sa bintana. Hanggang sa napansin ng mga kasamahan ko ang tunog ng lata na papalapit sa amin. At mong sinilip nila ay napalitan ng katahimikan ang kaninang mainay nilang usapan. At matagal kaming walang kibo, nakapagsalita na lamang kaming lahat noong nakaalis na ang jeep, at doon na rin lumuwag ang aking pakiramdam. Pagkalipas ng 2 araw umuwi na rin kaming 6, sumakay kami ng jeep, yung tipong malalaki ang gulong na halatang sinauna ang modelo nito, at dala ang alaala ng aswang sa jeep. Hinding-hindi namin makalimutan ang karanasang iyon. Ganun at ganun pa rin ang paksa namin sa loob ng malaking jeep. Habang ninanamnam namin ang malakas na hangin sa daan, ay siya naman ang paulit-ulit naming pinag-uusapan ang tungkol sa aswang sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. At ganun na lamang ang tinginan at usap-usapan ng mga tao doon sa jeep dahil ang lakas ng boses namin tungkol sa usaping aswang. Hanggang may isang matandang babae ang nagpayo sa amin na wag namin babangitin ang aswang sa isang publikong lugar. Dahil ang iba sa kanila ay nasa paligid lamang, lalo na sa medyo liblib na lugar na katulad ng bayan nila Benson. Hanggang sa napatingin ako sa bintana at pinagmamasdan ang ganda ng lugar ng Bulalakaw, at may naaninag ako sa di kalayuan na isang matandang babae at isang batang babae ang humihila na naman ng lata, at ito ang mag-inang nakasalubong namin noong paakyat pa lamang kami, at ngayong pauwi na kami sakay ng jeep ay nakasalubong na naman namin at dahan-dahang tumayo. Balahibo ko sa nakita dahil nagkatitigan pakaling matandang babaeng yun kasama ang batang babae, pero sinawalang bahala ko na lamang iyon biglang iwas ng tingin at hindi na ako tumingin pa sa bintana. Hanggang sa napansin ng mga kasamahan ko ang tunog ng lata na papalapit sa amin. At mong sinilip nila ay napalitan ng katahimikan ang kaninang mainay nilang usapan. At matagal kaming walang kibo, nakapagsalita na lamang kaming lahat noong nakaalis na ang jeep, at doon na rin lumuwag ang aking pakiramdam. Hanggang sa umuwi kami sa boarding house, pinagkwekwento pa rin namin ang mga naranasan namin sa mga ka-boardmate naming mga babae. At hanggang ngayong kasalukuyan ay patuloy pa rin naming kwento sa inyo ang karanasan naming 6 na mag-kaka-boardmate. Hanggang ngayon ay buhay ang kwentong ito at patuloy naming pinapalaganap para hindi mabaon sa limot ang kakaibang karanasan naming iyon at malantad ang katotohanan tungkol sa aswang, dahil totoo sila at isa kami sa magpapatunay na aswang ay nasa paligid lamang kapag ika'y nasa probinsya. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.